MCA, nakipaghiwalay ako sa BF ko since gusto niya lagi ng sex after knowing I had my whole face before him. Hi, F, 23. And this is my first time sharing a story here, but I'm reading here most of the time since it's entertaining. So please bear with me on how I tell my story. So, ayun na nga, I had this recent XM 24 that I met from college. I met him while I'm in my whole phase, so I talked to a lot of guys and had some fubus din TBH. I told him about my past phase bago pa maging kami kasi gusto kong maging transparent and honest tsaka alam ko if tatanggapin niya pa din ako despite my past. After 3 buwan, I think, di ko pa din siya sinasagot since may sabit haha umamin siya na nag-chat ex niya and buntis daw pala before they broke up pero di na niya talaga gusto ex niya. Ako na daw like, he'll support na lang daw financially sa ex niya since anak niya pa din naman daw yun. And I still accepted him despite knowing that kasi nga tanga ako haha. Then one time, I accidentally left my spare phone sa bahay nila. Naka-open dun mga accounts ko and alam niya din password ng phone. A day after, bunakik ako sa kanila to get my phone and nagalit siya. Nag-backread pala siya sa mga message ko sa best friends ko from when I'm in my whole phase. He called me names like grabe daw ako, hayok na hayok sa makipag-sex and meet different guys wherein I already told him about that before pa. Of course, gusto ko na din siya nun so I said sorry and ako ang nagpakumbaba. And guess what ano ang way of saying sorry niya? Sex. So we had sex and during sex, he'll say things like lalaspagin niya ako and if iiwan ko suya, sasabihan niya yung bago ko na nilaspag na niya ako, which is weird and tinanggap ko pa din kasi nga baka fetish niya talaga yon. After almost a year, naging kami na pero napapansin ko na may ugali siyang grabe. Siya magtampo 'pag 'di ko siya napagbibigyan makipag-sex. As in tampo talaga, na malala. Tas binabalik niya Pasko na. Kesyo dati, I always have sex with guys. I'm a working student so pagod ako from work and ACADS whenever magkasama kami. Then, dagdag pa yung init. Kaya wala talaga ako sa mood makipag-sex. Always. He always asks for sex, as in every day. And I really can't. Every time this happens, laging galit siya and nababalik Pasko. Wherein, ine-explain ko naman na Pasko na siya. And I also told him that I changed nung I started to like him. I also told him na nakakapagod if ganito lagi mangyayari pag di ako napayag sa gusto niyang sex. And trauma niya daw yung whole face ko. And help ko daw siya ma-overcome yun. Yung help na tulong niya is gusto niya ako mag-initiate ng sex lagi. And during sex, sabihin ko na, yung anik niya lang gusto ko and the best. Dun pa lang na-weirdohan na ako pero I still tried na intindihin. Since alam ko nga na grabe siya magalit and magtampo pag natanggi ako sa sex. Madalas napipilitan na lang ako just to satisfy him and wag kami mag-away. Dumadating din sa point na pag umaayaw ako tas natulog ako, magigising na lang ako, pinipilit na niya ipasok yung anek niya. Like, dude, where's the consent? Siyempre ako pagod and ayoko na ng away. Hinayaan ko na lang and that's how much I love him that time, I guess. Then, ganyan na lagi nangyayari sa amin. Until one night, he messaged me na naiinggit daw siya sa ex ko kasi grabe daw ako ka-open sa ex ko, especially with sexual stuff. So, for background, I had this dump FB na I deleted dahil din sa kanya kasi sobrang kalat daw ng mga shared posts ko doon. And also, I have shared posts with my ex doon na makalat nga. After niya sabihin yon, I explained again na syempre, past na yon and all. Like, we both changed din naman. Pareho na kami low-key when it comes to posting sa Sokimed. Pero I still post him sa Insta. And siya, wala naman siya Insta. If meron nga sa aming mas low-key, siya
siya yun since di naman siya pala post sa FB, which is his only SOCMED. Pero yun na nga, that night napagod na ako. I started thinking na di ko na siya nakikita sa future ko. I thought na paano yun 'pag matagal na kami and mag-asawa na, yun pa din pag-aawayan namin. Sex? Really? Kaya nakipaghiwalay na ako. I told him na di ako nagkulang na magsabing if laging yun yung away napapagod din ako and napagod na nga ako kaya ako nakikipaghiwalay. I also initiated na sa okay kami maghiwalay kasi ayoko ng toxic breakup since may pinagsamahan pa din kami. And ang response niya, wala daw akong kwenta, yun lang daw nakikita ko like yung about sex, wherein wala daw akong effort na ginawa sa whole relationship namin. Buhay prinsesa daw ako and bumalik daw ako sa iba't ibang lalaki na mas gusto ko. So that's what triggers me kaya binlock ko siya sa lahat. After 2 weeks, nag-message friend niya sa akin na i-unblock ko since may need daw siya importante from me so I unblocked him. Nag-long message siya na bayadan ko siya ng 10,000 sa binigay niya sa akin na gamit kasi di niya daw binigay yon para lang iwanan siya ng basta-basta and he doesn't care if it's for my school na alam niyang nag-iipon ako haha. After reading that, I transferred 10,000 immediately. Even though, di lang naman siya ang gumastos sa relationship since may time na wala siya. So, ako ang gumagastos. But I guess ayoko na ng away. So, binigay ko na lang without any response. When I transferred the money, nag-message ulit siya. Pwede ba makipag-sex? Kahit yun lang. Like, dude, WTF yan yung reason. Bakit ako nakipag-break tas yan pa din hihingin mo? Hahaha. Anyway, I'm at peace now.